Hindi na magkakitaan dito ah. Ito na. Oh, isa, dalawa. Simulan ng magkulitan kasama si Louie TV. Hello mga kapanalig, welcome na naman sa panibagong vlog. Ngayon pupunta tayo ng Boundary dahil si Utol ay masama ang pakiramdam. Kahapon kasi namalengke yan, tapos na ulanan, parang lalagnatin daw siya, tsaka masakit yung lalamunan. Kailangan maagapan natin, baka mamaya lumala. Ano Tol? Kaya pa? Message ko lang sa'yo ang gamot. Oo, message mo sa akin. Pupunta ka? Oo, 4, ano ba, bilog. Sumakit yung lalamunan ko eh. Sumakit ba lalamunan mo? O ano nga yan? Ano mo sa akin yung mga bibilin? Ano siya, ilalagnatin siya eh. So, kailangan yung bibili natin pang lagnat. Hindi naman pwedeng pag nilalagnat, bibili natin pang sugat, di ba? Kailangan pang lagnat. Oh, punta muna tayo ng Boundary para may magawa rin tayo ngayong araw na ito mga kapanalig, dahil wala kang trabaho. At gusto ko rin magumalaw-galaw ngayon para maging productive ang ating araw. At syempre, mahirap magkasakit ng bawat isa dahil pag nagkasakit si Utol, hindi rin siya makakapag-vlog, di ba? At wala rin aalalay sa atin para sa pagluluto. Kaya kailangan agapan yan. Agapan. Saglit, kukunin ko lang yung aking susi. Kawawa naman yung aso na yun, oh. Choo! Ayaw mo naman magpaalaga dito. Punta tayo Boundary. Si Utol, pag ako may inaalagaan ako niyan eh. Kaya pag siya may naramdaman, syempre dapat alagaan din natin. Bibili tayo ng gamot. Choo! Ito naman. Choo! 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 Parang tanga to, hindi naman sasaktan. Choo! Mailap talaga. Laking gubat kasi. Wala siyang tiwala sa mga tao. Walang tiwala sa mga tao yung mga ganun. Kunin ko lang yung susi. Magapan natin yung sakit ni Utol. Hop! Ito ba yan? Aalis ako, wala akong dalang pera. Ba't ganun? Kuha muna akong pera. Punta muna tayo ng Boundary. Agapan yan, baka lumala. Dumi ng paa ko. Okay lang yan. Na-chat mo na? Tara na, akit na tayo. Meron tayong misyon. Bumili ng gamot para kay Utol. Sobra-sobra na rin yung bibili natin para may stock kami ng gamot dyan. Tulad nga ng ganyan na malamig, hindi maiwasan ubo, sipon, lagnat. Kailangan may stock ng mga gamot para meron kang huhugutin agad pag may naramdaman kang kakaiba. Let's go. Kawawa naman si Utol. Ganun talaga sa mga kasamahan mo, kapatid mo, pag may sakit, alagaan mo, bili mo ng gamot, huwag mong pabayaan. Dahil si Utol, hindi ako pinapabayaan yan. Hingal maambon pa, baka mamaya tayo pa magkasakit. Bakit ganito ang klima? Lakas.
Go! Punta na tayo ng boundary para sa gamot ni Utol. Masakit pa si Utol tuloy. Sana wag lumakas yung ulan. Lamig. Sumugod kasi sa ulan si Utol nung namili kahapon sa palengke ng mga ulam namin. Kapal ng pag, oh. Kapal ng pag. Lamig. Ganito ang klima ngayon sa amin dito. Wow. Grabe naman pag yan. Hindi na magkakitaan, no? Grabe, oh. Hindi na magkakitaan dito, ah. Hindi na magkakitaan. Ah! Lakas na kakin. Naku mo. Bakit ganito? Lakas ng hangin, tinatangay ako. Halos di mo na makita yung ano, yung kasalubong kung walang ilaw. Ganito kami dito pag Vermont Baguio style. Para tayo nasa Baguio, no? Wow. Alam ko nararamdaman yung ano, lamig dyan kahit nanonood lang kayo. Abad na dito, nawawala-wala na yung pag. Yeah, ang lamig.
Dito na tayo, malapit na tayo sa boundary. Saan makakabili ng gamot? Grabe lamig. Saan ako bibili? Ang tanong. Dito may butika dito. Butika. Ito pala yung butika. Pagbilan. Wait lang. Ano ba yun? Meron kayo no? May penamic acid. Hindi, pang matanda. 10 piraso. Tsaka 10 amoxicillin. 10 BioFlu. Tsaka meron kayong ano, ano to? Omega. Small lang, maliit lang. 10 BioFlu. Oo, 10 BioFlu. Solo pa po. Akin ba? 10 amoxicillin. 10. Pinamig ang masasigit pa yung kaya na maliit. Oo. Ang galing mo, te, ah. Natanda mo yun. Bili. Magkano yan, maliit? 49. Tapos 48 po. Ayun, yung 48 na lang. Para masaya. Ito na. Saka yung Omega. Ito na yung gamot ni Utol, ha. Para gumaling na siya. Salamat, eh, ha. Okay. Okay, uwi na ba tayo? May suka kayo? Suka. Isa pa akong take out, ha. Lugaw. Oo. Ano? Buo mo na. Betlog na yan. Kapatid ko. Dalawa, oo. Lugaw. Binili na rin natin ang lugaw si kuya para bago siya uminom ng gamot makakain muna siya ng mainit na lugaw. Uy, mainit, oh. Uhu. Tara. Mainit. Lalagay natin sa loob baka lumamig. Grabe, lamig.
Napainom agad si kuya ng gamot. Balik na. Goodness. May pagkain pa naman doon. May mga kanin, ulam. Pero syempre pag may sakit ka, ang mga binibigay dyan, lugaw, mga ganyan, diba? Ato may ano dito. Parang sarap umakyat dito ngayon. Wag! Lamig. Wala ka na makita. Hindi na magkakitaan, oh. Woohoo! My goodness. Kapalapag. Hindi na makita ang kasalubungan. Woo! Gusto nyo ba ng ganitong klima? Mga kapanalig, gusto nyo ba ng ganitong klima? Oh yeah. Hindi na magkakitaan eh. Sana hindi magtuloy yung ni kuya. Mahirap talaga, may sakit ngayon. Kapalapag, no? Kape. Dito na tayo. Aray ko.
Tara na at bumaba. Up, yeah, up. Buti tumigil ang ano, ang ulan. I'm home. Tol, ano, kaya pa? Kaya pa? Parang lumulunok ng blade. Kuya. Oh, binili rin kita lugaw. Ay, salamat po. Dito ang mga kuya. Mm-mm. Kain. Break time. Ano yung gamot? Ano daw to? 10 times a day. Grabe naman. Hindi kaya tayo. Oh, Salamat tol. oo, lagay ko lang. Kakain ka na ba? Mamaya, mamaya. Mamaya. Oh, Wow. Thank you. di ko na binili si Jun, wala na masakit eh. Para kang ano eh. Ah? Nalunok ng blade. Parang nalunok ng blade. Dito. Sakit. Ako lang kasi yan sa ano, sa bilog. Ayan, nandito na tayo. Right. So, pahinga muna tayo. Ang kapal ng pagsadaan. Oo, hindi na magkakitaan eh. Oo. Pag nagkasakit si Jun, ibibili ko naman sa kanya, ano, champurado. Ano gusto mo pag nagkasakit ka, pre? Tawa si Kuya Looney. Ano? Ah? Ambilin mo yan, ano? Tawag Oo. dito. Takray. Tilapia may balahibo. Tilapyang may balahibo. Malakas katawan ni Jun, hindi ano eh. Tarayan ni Mahulasa. Hindi tinatabla ng ano, sakit. Pero tiklop sa ngipin. Ah, sa ngipin? Nagpabunot ka na ba? Nagpabunot. Oo nga pala, nagpabunot na. Kayat mo na. Akit mo na, sige sige. Akit mo na si Kuya Looney at si Kuya Waning para asikasuhin pa yung mga dapat asikasuhin doon. Pero tuloy ang gawa nyo, no? Si Kuya Lonet tsaka si Kuya Waning, mga ano daw yung mga chick boy ng Tamayo. Ah, ayun ba mga chick boy ng Tamayo nung araw? Ah, hanggang ngayon mga chick boy pa rin yan eh. Yung promoter si Tatay Waning. Oo. O yung promotor? Nagkayat na si Kuya Lonet. Oo. Baka ako mahikayat din yan eh. Bali ka, binata ka naman. O binata ka, kahit pambabae ka dyan, walang problema eh. Eh, joke lang, may mga batang nakakarinig. Pero totoo yun. Okay, salamat ulit kay Sir, ano ha, Jerome. Ganda na itong bagong lamesa namin, oh. Tsaka matibay siya, ha. Yan na natin, tabi natin. Gamitin lang natin yung Pag may mga okasyon, maraming tao, bisita. pag may bisita, baka araw-arawin tayo ng bisita dito. Ayan, bagay na bagay talaga sa upuan, eh, no? Ilagay mo na yun doon sa baba, kuya. Meron naman pag natapos na doon sa pagpalitada, bago, ano na natin, dilinisan tapos i-arrange natin na maayos yung mga gamit. Oo. Pwede nga rin pala ilatag muna to doon, no? Pwede. No, para pag ano sa gabi, no, tayo kakain, no? Oo. Tsaka ayos na yan, pag halimbawa, yung lababo, okay na. Oo. Tapos may linya na ng tubig. Pwede na tayong doon magluto. Oo, doon na magluto. Oo. Para kahit Mas ano na. magising ka ng madaling araw, nagutom ka, nandun yung pagkain. Tama. Minsan kasi pag nakakagutom, sasabihin mo na, okay lang, wag na lang. Akyat pa ako, di ba? Nakakatamad. Oo, pagka malamig. Di katulad pag nandoon. Eh, di. Paunti-unti. Tsaka mas safe yung ano natin doon, mga pagkain. Hindi naman sa ano, dahil kasi open na open to eh. Yung kusina namin open din. Doon lang namin nilalagay yung mga pagkain. Hindi naman sa baka mamaya, 'di ba, madumihan o may something na malagay. Oh, kaya pag nandoon sa loob ng bahay, safe na safe tayo diyan. Kahit iwan mo diyan yan na magdamag. Tayo-tayo lang yun nasa loob. Malaban lang si Maulila. Oo nga. Pero dapat makabili talaga tayo ng ano, lalagyan. Basket, Yung mga nakasabit. nating ulam. Oo. Kasi matatalino ng mga yan eh. Oo nga eh. Nag-aaral yan eh. Eh kahit ilagay mo pa sa kaldero, Oo. tayo na ng buksan. Yun nga eh. Dito, sa itaas. Dapat siguro ano sila gawin ng siopaw. Parang hindi joke lang. Pasaway kayo ah. Hindi, lagyan natin ng password. The password, oo. Oo, tama. Mag-edit muna ako. Kailangan natin mag-edit para sa kinabukasan ng Inang Bayan. Uminom ka na ng gamot, tol. Kakain mo na ako. Oo, kain ka muna. Kain mo yung lugaw kung ano. May dasal yon. May dasal ba?
Oh, may kasama pang itlog. Jun, ano gusto mo? Sampurado. Oh, champurado. Sige, next time. Let's go. Napakain na ni Junjun ng mga tuta. Itang aso. Kailangan may sabaw. Oo. Yan. Kasi nagpapadede ka. Busog ata si Concho eh. Busog ka ba, Concho? Oo, kakala ko ayaw mo pa eh. Sabi sa masabaw. Hindi pala matutuloy si Kautol kila Kadede dahil nga masama ang pakiramdam. Yan. Kaya dito na lang muna kami para makapagpahinga din siya. May mga bagong ano pala, may mga bagong itlog yung manok, kukunin na lang namin kasi hindi naman siya nagiging sisiw. Kinakain pa ng aso. I-harvest na lang namin kasi hindi mapakinabangan. Yeah. Dito tayo sa dating kulungan ng mga manok. Nasira na rin to eh. Bumagsak na. Pasok tayo dito sa loob. Rico. Kunin natin yung mga kukunin na natin to kasi hindi naman malilimliman to. Isa, dalawa, tatlo, apat. Pwede natin ilaga yan tapos or ihalo natin sa ibang ulam, di ba? Marami namang isda dyan, pwede tayo mag-sarsyado gamit itong itlog fresh. Ilan linilimliman mo dyan? Parang dami niyang nililimliman. Pakita ko lang yun, no? Ito tayo. Sana may mapisak. Dalawa na lang kasi yung sisiw namin dito eh. Sana makarecover pa. Dahil nga sa bagyo, di ba? Tulad nga ng kwento ko sa inyo. Nawala na yung ibang sisiw. Apat na itlog. Parang may naririnig akong gumagalang mga sisiw. Sa amin ba yun? Dali natin sa taas. Tatabi ko muna to. Baka maunahan pa tayo ng aso. Walang pagbabago ang klima. Tinatamad ako maligo. Naligo kasi ako kahapon bago magdilim o maggabi. Kaya fresh pa yung pakiramdam ko. Itlog. May bago tayong harvest na itlog. So ilalagay ito dito na lang, yung hindi madadamage. Yan. Yan. Lagain ko na nga para may makain din kami. Hindi, marami pang ulam eh. Pwede pang makain sa susunod dyan. Paksiw na isda. Sarap magluto ni Utol. Parang nagutom tuloy ako pero ayoko kumain, ang dami ko na nakain eh. Bilog na yung mukha ko kakain. Mamaya naman para meron pa tayong ulam mamayang gabi. Daming pinamili ni Utol kahapon eh. Puro halos isda. Pero meron din palang baboy dyan. Baka bukas na tayo magbaboy pag nandito na rin yung mga nagtatrabaho. Makipagkulitan na lang tayo dun sa dalawa. Kila Jun at kay Kuya Waning. Makulit din to si Kuya Waning eh. Ang dami ring ipon na tubig ni Kuya Ogie oh. Galing sa tubig ulan. Yung kanyang alulod kawayan lang. Ganyan ang mga alulod sa probinsya. Kawayan lang ang ginagamit. So sumisikat ng araw ah. Sarap. Sumisikat ang araw. Kamustahin lang natin yung dalawa dito kung kamusta na mag best friend. Si Kuya Waning at si Junjun. Ang tag team ngayong
hapon na ito sa trabaho dito sa kubo ni Ma'am Jane at ni Sir Dong. Okay ba tayo dyan? Okay. Sipag nyo naman. Wala mo kong gagawa at wala Oo. wala mo yan. Ayan na. Ayan na, naumpisa na pala. Ang Kuya Luni may bisita. Meron. Kaya pala hindi nakapasok. Half day lang. Ayun o, kapal niyan. Ganda ng mga buho. Itatapal na yan dyan sa mga naiwan sa ano, no? Oo. Just po, opo. Ay, nagbablog pala siya, no? Hi, vlog. Nakapatay. Ayun, no? Ingat, matalim yan. Sugatan na nga si Tatay Waning. Sugatan na? Ako po. Yung ano, siya nagsasabi sa akin na Mag-ingat. pag labs ka, masusugatan ka. Bandang wala siya nasugatan. Mag-ingat ka naman, Kuya Waning. Sayang ang mga kamay mo. Oo, kaganda-ganda pa naman yan. Yan naman talagang gaya ng buhay. Oo, kung masusugatan, masusugatan, no? Di ba naman sugatan dahil yan ikamay. Oo. Pag po kayo, masugatan yan. La, bastos. Iba talaga pag Ha? may iba na tamayo. Ano? Playboy ng Tamayo? Oo nga, iba talaga yan. Yung area sa taas. Uy, may ano nga pala dito. Bayabas. Tagbayabas na naman ngayon, oh. Nagbubunga, kaso mga ano pa, hilaw. Nasaan yan? Eto, may mga bayabas na naman, oh, kaso hilaw pa. Masarap sana yung medyo hinog-hinog na pag kinain natin. Maliliit pa eh. Ay, wala, napitas ko. Sayang naman. Hindi ko man lang napalaki. Papay nga. Ang pait pa. Hindi pa pwede. Pait. Di ba inog? Ayos eh. Bago makabuhak. Hindi lang kawayan binibiak na eh. Oo, iba-iba pa. Screw na Nakaranas ka ng biyak ng kuwan. Ano na pala ginagamit nila? Kapanaray, Ha? nakaranas ka na bang magbiyak ng kawayan na ang gamit niya sa ron? Asarol? Naku, hindi pa. Hirap nun, ah. Ano na pala yung ginamit dito? Tawag doon? Tornilyo. Ganda rin. Mabilis din yan, tornilyo. O, syempre bakal, hindi mo naman pwedeng pakuan yan. Nalagyan nila ng numbers, oh. Para yung mga kawayan, magkakaano sila, magkakahilera. Maganda yung pagkakabagsak, maganda yung pagkakakabit. Kailangan sunod-sunod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ganun. Yan ang diskarte dyan. Kailangan may tanda. Pag di mo kasi tinandaan, ang pangit ng mga ano, nung pagkakakamada nung kawayan. Yun ang diskarte para maging okay. Di ba, Conchono? Presko. Sarap magtrabaho dito. Gagamit ka ng bulok na galain? Oh? Gamitin mo muna. Biyakin ko lang yun. Hindi. Kamustahin lang natin si Putol. Kung kamusta ang kanyang pakiramdam. Sana umayos na. Parang may nagbabaral daw dito sa ano niya, sa lalamunan. Pag hindi pa naging okay yung kailangan mapacheck up siya bukas. Baka mamaya kung ano na yun. All? Ayos ka lang? Oo. Ano pala si Utol? Kakapagod pumunta dun. Doon sa mga ano naghahakot. Ay nag-aano na sila ngayon. Nagkakayas ng kawayan. Ngayon muna tayong tubig. Ngayon kahit walang yelo. Sarap uminom. Kailangan mapinturahan na rin namin yung tungtungan ng ano. Ayun oh, yung tungtungan ng tawag dyan, Starlink. Dahil kinakalawang na, tapos yung kalawang nababagsak na lang doon sa bubong. Baka mahawa yung bubong natin. Yung hagdan kasi na bigay sa amin ni Sir Lagalag, nabali yung part sa ilalim eh. Kaya hindi na makaabot dito sa may mismong akyatan. Nilagyan ng gumagawa niya ng patigas eh, para kung sasandalan namin ng hagdan, hindi masisira yung pinakalulod.
kaso hindi na rin abot, kailangan gumawa muna. Kahit ano na lang yan, gagawin namin yung steel brush, tapos tsaka namin pipinturahan. Tumambay lang ako dito sa bandang lababo. Iba kasi sa pakiramdam talaga pag merong bago sa bahay mo. Ang sarap titigan, ang sarap tumambay. Ayan, sarap tignan. Pag nagkaroon naman tayo ng banyo, ang isa kong ano dito, heater. Kasi pag malamig, lalo na pag gabi, tinatamad ka maligo, kailangan talaga ng heater para makaligo ka ng maayos, na hindi ka mapipilitan. Kung nakapasok sila Kuya Ogie tsaka si Kuya Terry, siguro tapos na tong loob. Ang tuling kasi nung dalawa na yun eh. Bukas na lang tayo, sana makapasok silang dalawa na magkasabay para mapagtulungan na nila tong loob ng bahay. Gusto ko na rin kasing malinis eh. Ganyan, para maalis na natin yung malikabok, makudkud yung mga namuong simento. Sabi ni Daddy, isa pa pala, share ko lang sa inyo, kaysa magpa-tiles daw muna ako agad, hanggat hindi pa kaya, pinturahan ko na lang daw muna. Yung parang sa mga parang mga pintura sa court, mga kapanalig, mga basketball court, yung parang nagiging rubber siya. Mura lang naman yun. So pinag-iisipan ko hanggat hindi pa tayo nakapagpa-tiles. Sabi ko sa kanya, Dad, sayang naman yung gagastusin sa pintura kung papatungan lang din ng tiles. Sabi niya mura lang naman yun. Tapos sa bagay matatagal na para naman tayo mag-tiles para hindi lang daw malikabok at mabilis siyang mawalis. Titingin tayo sa pintura na yun. Maganda nga yun, yung makakapal. Pipili na lang tayo ng kulay na babagay dito. Ano kaya magandang kulay, no? Brown. Medyo light brown dito para sa side natin. Masarap kasi lalo maglatag dito ng mga banig habang nanonood ka ng TV. Tapos ganyan yung klima. Dito yung TV, maglatag ka ng banig dyan. Tapos makinis na yung sahig nyo. O tapos finish na lahat. Kahit saan ka tumingin, meron ng palitada. Nasa pakiramdam niyan. Kahit wala pang mga bintana. Basta may lababo na. Mukhang nakarecover na si Utol. Kita nyo ba? Yun. Kukuha ng bunga ng papaya. Ano kaya iluluto nito mamaya? Mukhang masarap na naman ang ulam namin gamot ba sa sakit na lalamunan? Lagyan mo ng manok. Para tinola. Ang daming manok dyan Iniisip ko ngayon, saan ko ngayon ilalagay itong regalo sa atin ni Ma'am Mayflor na lagayan ng kalan, yung pinaka stove rack, no? Kasi itong kalan na regalo niya at tangke, automatic, dito yan ilalagay na. Yung stove rack ang hindi ko alam kung saan ilalagay, baka doon na lang sa kubo. Dahil wala na rin siyang pupwestuhan dito Tignan natin, update ko na lang kayo kung saan ko pa may lalagayan. Yung freezer, pwedeng dito na sa gilid. Itong freezer na to, dito na lang ilalagay sa gilid para hindi masyadong masikip doon. Tapos itong rep, pwede na natin ilagay dito. Iniisip ko na agad kung saan po pwesto Itong mga tools na to, para hindi madumi dito sa loob ng bahay, ilalagay na natin sa sa ilalim, no? O kaya dito muna sa ilalim ng lababo hanggat hindi pa naman naayos para malinis gumalaw. Akaso nga pala baka matuluan. Maghugas nga pala ng pinggan dyan, tsaka baka matuluan yung mga tools. So kaya maganda ilagay yan. Pala na. Tumutumba na yung mga yung mga dahon nating ng murado dahil mabigat na. Kailangan matapyasan na talaga yan. Hindi na kinakaya para mataniman pa natin itong mga mga uwang na yan. Sayang asikasuhin natin sa mga susunod na araw pag natapos na itong paggawa sa bahay. So yun mga kapanalig, magpapaalam muna ako dahil kailangan ko pa mag-edit at mahaba na rin naman itong ating daldalan. Hintayin nyo na lang po yung next update. I love you all mga kapanalig, bye bye.